Una sa lahat, sa pulsa video ang pagpasok ng dalawang armadong hold-upper sa isang restaurant sa Makati City. Walang nagawa mga customer ng kapkapan sila. Sa isang punto, binalik pa ng mga hold-upper mga kinuha nilang gamit. Posible raw kasing higit pa sa pagnanakaw ang kanilang pakay. Abangan mamaya ang buong detalye. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kasunod ng aksidente sa NAIA, drug test kada 6 na buwan at alcohol test sa tuwing babiyahe, gusto pang paigtingin ng DOTR sa mga PB drivers. Bumigay na bollard o harang sa NAIA, ikinadismaya ni Transportation Secretary Vince Dizon. Hindi raw matibay kaya hindi napigilan ang malagim na aksidente. Mga kandidatong pinupondohan umano ng mga dayuhan, iniimbisigan ng National Security Council. Pati ang kumpanya umanong pugad ng mga troll, sinita. 10 milyong pisong pabuya ibibigay sa sino mang makakatulong sa paghanap sa mastermind sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson K. Armadong lalaki ng hold-up ng bangko sa Taguig. Tinangkang tangayin ng higit 7 million pesos pero nabulilyaso. At free concert ni Lady Gaga sa Brazil, muntik ng pasabugin. Pinasok ng dalawang armadong lalaki ang isang Japanese restaurant sa Makati. Ang hinala ng mga otoridad, may target itumba ang mga gunman pero nataong wala roon ang kanilang target na itumba. Yun nga lang, nanguha na rin ng mga gamit ng mga customer ang isa sa kanila. Nasa frontline ng balita yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng dalawang armadong lalaki sa isang Japanese restaurant sa Antonio Arnaiz Avenue sa Makati. Pareho silang naka-helmet. Ang isa sa kanila, naka-uniform pa ng pang-motorcycle taxi. Isa-isa nilang kinapkapan ng mga kumakain na customer. Saka kinuha ang kanilang mga cellphone at ibang gamit. Ang lalaking nakaitim na jacket, pasimpleng isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon ang nakuhang wallet mula sa isang Japanese customer. Agad ding umalis ang mga suspect pero biglang bumalik ang isa sa kanila at isinauli ang nakuha niyang wallet, mga cellphone at iba pang gamit. Sumigaw po na staff, Pinoy na staff na bawal po yung ginagawa niyo, sir, sinabi. At ang sagot po nila is wala kaming kinukuha, binabalik nga namin. Nangyari ang panloloob mag-alas 7 ng gabi noong May 4, pero alas 11 na ng gabi ito na i-report sa Makati City Police. Tingin ng mga pulis, hindi pang hold up ang pakay ng mga suspect. Maaari raw na may target na patayin ng dalawa pero naging false alarm dahil wala ang kanilang hinahanap. Yun nga lang, sadyang hindi raw sumunod ang isa sa kanila nang itago niya ang wallet na may lamang 25,000 pesos. Palagay namin, sir, hindi alam nung kasama niya. Kasi, sir, yun nga na wala silang kinuha. So yun ang alam niya. Yung kaso is robbery hold up. Wala raw gwardya ang resto ng mga oras na yon, kaya maluwag na nakapasok ang dalawa. May person of interest na ang Makati Police sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasakutan ng mga pulis ang armadong lalaki ng hold-up sa isang bangko sa Taguig kaninang hapon. Ang suspect madali raw nakapasok dahil kilala na siya ng mga empleyado. Nagbabalik si Gary De Leon. Nakapalibot ang mga pulis at SWAT sa harap ng isang bangko sa Barangay Western Bikutan sa Taguig, pasado alas 3 kaninang hapon. Nirespondihan nila ang pang-hold up ng isang armadong lalaki. Kalaunan, nahuli ng mga pulis ang hold-upper. Ayon sa mga otoridad, pumasok sa bangko ang suspect, dala ang isang bag para daw mag-deposit ng pera. Kilala na raw siya ng mga empleyado sa bangko, kaya hindi na siya kinapkapan ng mga security guard. Ilang beses pa raw siya nakigamit ng CR sa restricted area bago magdeklara ng hold-up. Hindi na po siya nakapkapan. Yung kanyang firearm po is nandun sa loob po ng bag niya. Regular daw po siyang nagtra-transaction naman po roon. Tinutukan niya ng baril sa leeg ang isa sa mga teller at inutusang lagyan ng pera ang dala niyang bag. Aabot sa 7.4 million pesos na cash ang nakuha. Sakong napindot ng isang teller ang alarm ng bangko, kaya agad nakaresponde ang mga pulis. At that time, nagbibilang din po sila ng pera because
they're about to load yung ATM machine. Ang vault po nila is nakabukas at that time. Tumagal lang ng 10 minuto ang bank robbery hanggang sa maaresto ang suspect. Nabawi mula sa kanya ang gamit niyang baril at mga bala, pati ang ninakaw niyang 7.4 million pesos na cash. Katwiran ng hold-upper, nagipit daw siya at nabaon sa utang. Naharap siya sa reklamong robbery with forced intimidation, illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code. Iniimbestigahan din ng PNP ang anggulong inside job kung saan posibleng sangkot ang mga empleyado at security guard ng bangko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng SUV driver na nang-araro sa NAIA Terminal 1 na pag-alamang driver ng isang negosyante ang suspect. Dismayado naman ang DOTR sa substandard na bollard o harang sa airport. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Humahagulgol ang lalaking ito sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Siya ang ama ng 4 na taong gulang na babae na isa sa mga pumailalim sa SUV na nang-araro sa departure entrance ng NAIA Terminal 1. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biglang pagharurot ng SUV sa entrada ng airport. Saktong matao ng mga oras na yon, kaya marami ang nahagip. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakailag ang mga biktima. Ayon sa driver, may humarang daw sa kanyang isang sasakyan, kaya siya nataranta at natapakan ang accelerator sa halip na brake. Pero taliwas ito sa kuha ng CCTV kung saan makikitang wala namang humarang na sasakyan. Sa lakas ng impact ng pagbangga, nagkayupi-yupi ang harapang bahagi ng SUV. Bukod sa batang babae, nasawi rin ang 28 anyos na lalaking biyaheng Dubai para sana sa isang business meeting. 4 na iba pa ang isinugod sa ospital. Bukas na muli ang departure entrance ng NAIA Terminal 1 kung saan bumangga ang SUV kahapon. Nilinis na ang lugar, inalis na ang bakas ng insidente pero naroon pa rin ang alaala. Nasa lugar na ito, tila tumigil ang oras kahit saglit. Nilagyan pansamantala ng barikada ang bahagi ng entrance kung saan mismo binawian ng buhay ang mga biktima. Ang bollard o harang sa mga sasakyan na nasira kahapon, napalitan at nasementohan na. Hindi na itago na Transportation Secretary Vince Dizon ang pagkadismaya sa bollard na bumigay kahapon. Sa bollard na bumigay na hindi siya ganun katibay, obviously, nakalusot eh. Ang purpose nga ng bollard is really, kailangan doon na huminto yung ano eh. Dapat yun huminto na doon mismo eh. So, iniimbestigahan na to ngayon ng both ng MIAA at ng San Miguel Corporation. In fact, Mr. Ramon Ang and I spoke about it when we saw it, and they said that they would look at it and most likely they will be replaced by the operator, by San Miguel. Sa ngayon, na-inquest na ang 47 taong gulang na SUV driver na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Aviation Security Group. Nandoon din ang naaksidenteng SUV. Base sa investigasyon, naghatid lang ang driver sa NAIA. Human error ang isa sa mga anggulo na tinitingnan sa insidente. Nung umalis po yung kanyang pasaheros, nakita natin na umabante. And then pagbalik po niya sa sasakyan, and then when he attempt na paalis na po sana, ay pumabante yung sasakyan, nataranta ang kanyang apakan. Akala niya is rape, but it was the accelerator. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hustisya para papanagutin ang dapat na managot. Yan po ang hiling ng pamilya ng mga nasawi sa malagim na trahedya sa NAIA Terminal 1 nitong weekend. At live mula sa Hagonoy, Bulacan, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, sino ang nakaburol dyan? Bok, unang gabi ng lamay para kay Derek Keo Faustino, 29 years old. Agad dumagsa rito, agad nagpunta ang mga kakilala at kaibigan ni Keo. Nakaburol siya rito sa kanilang bahay sa Hagonoy, Bulacan. Isa si Keo sa mga
nasawi o nahagip ng SUV sa NAIA Terminal 1. Papunta dapat siyang Dubai para sa isang work event. Actually, nakwento nga sa atin ng kanyang tiyahin na sanay naman silang pamilya na nag-a-abroad, nag-out of the country itong si Keo. Kaya laking gulat nila na sa isang iglap ay biglang nawala na lang ito o namatay na lang ito. Kaya nangihinayang din ang buong pamilya, lalo si Keo ang breadwinner ng kanilang pamilya. Katunayan ng huling araw bilin kay sa tiyahin na si Marisa ay asikasuhin ng SSS ng tatay nito dahil nga may sakit, no, at kailangan ng pambayad din sa gamot. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya laban sa SUV driver. Ito ang sinabi sa atin ng pamilyang naulila. Tinitingnan namin yun, bakit ganon? May lapses ba talaga? Kung ba inattend nila agad ng mga medics, masisave ba yung buhay ng pamangkin ko, di ba? So yun ang sa ngayon gusto naming mabigyang linaw. Sino yung may kasalanan dito? Sino ba yung dapat managot dito? Yun ang tanong namin. Nakaburol naman sa Lipa City, Batangas si Malia, 4 years old, isa rin sa mga nasawi. Ihahatid sana nilang mag-anak ang kanilang amang OFW na papunta rin sa Dubai. Pero dahil nga sa insidente, hindi na natuloy ang ama, malubha pa ang lagay ng ina na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ito naman ang sinabi ng naulilang ama. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Nangako ang Department of Migrant Workers na tutulungan ang ama ni Malia na ipaliwanag sa employer nito kung bakit hindi siya natuloy sa Dubai. Ito namang si Keo ay handang tulungan ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ang kanyang pamilya na ulila sa pamamagitan ng pag-provide ng abogado. Kahit kaunting tulong na lang dahil nga maraming hindi maabutan itong si Keo tulad ng kanyang 30th birthday, yung kanyang 10th year sana in service o sa trabaho at next year sana yung pagtatapos sa kolehiyo ng pinag-aaral niyang bunsong kapatid. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basang. Ipinag-utosan ng DOTR ang mandatory alcohol at drug test sa mga PUV drivers dahil sa magkakasunod na mga disgrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinatitiyak na hindi sumosobra sa working hours ang mga driver. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Isa lang ang trahedyang yan sa NAIA sa sunod-sunod na aksidente nitong mga nakalipas na linggo. 2 ang nasawi sa disgrasya. Noong nakaraang Huwebes naman, isang bus ang nagdulot ng karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 10 naman ang namatay dyan. Una nang sinuspinde ng hindi bababa sa 30 araw ang higit 200 bus unit ng kumpanya dahil sa insidente. Kaya ngayong araw, ipinag-utos ng Transportation Department na obligahin ang lahat ng driver ng mga pampublikong sasakyan na sumailalim sa drug test kada 6 na buwan. Uobligahin din ng DOTR ang mga operator na i-alcohol test ang kanilang mga driver bago sila i-deploy at magmaneho sa kalsada. Paplansyahin pa raw ng DOTR ang detalye, kasama ang PIDEA at DOH. Sagot ng mga operator ang gastos dito. Madami itetest dyan, madami yan, all over the country yan. So we will need to find a way to make this number one efficient and hindi na naman madaling lusutan. Ayon sa isang grupo ng mga bus operator na tumanggi munang humarap sa kamera, sana raw ay magkaroon muna ng konsultasyon tungkol dito. Nangangamba naman ang ilang PUV driver na baka saluhin nila ang gastusin. Dagdag gastos rin siya eh. Balak na rin ng LTO na mas gawing stricto pa ang pagpapa-exam sa mga kumukuha ng lisensya. Dito sa parte ito ginagawa yung practical exam sa parallel parking. Ang sabi ng mga taga-LTO sa mga aplikante, itong mga cone na to dapat ay isipin nila ito ay ibang sasakyan. Kaya kung tamaan nila yan, ay hindi sila mabibigyan ng lisensya. Si Carl, aminadong medyo nahirapan sa practical driving exam. Pero handa siyang mag-training, mag-review at kumuha ulit ng exam kung imamandato ng LTO. Mas maganda naman po yung kasi at least kahit pa paano matuturuan talaga ng tama yung mga driver. Bukod dito, plano rin ng DOTR na ipabago sa mga bus company ang oras ng duty ng mga bus driver. Dapat daw may karelyebo na ang driver kapag higit 4 na oras na ang biyahe. Target ng LTO na maglabas ng mga bagong guidelines sa susunod na linggo. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga nasawi sa trahedya sa SCTEX at NAIA.
Inatasan din ng Pangulo ang Labor Department na tiyaking hindi sumusobra sa work hours ang mga PUV driver. Driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. We will demand accountability where it is due. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dominante pa rin sa senatorial survey ang mga pambato ng administrasyon, pero lumaki ang lamang ng nangungunang si re-electionist Bongo. Base sa survey, higit 60% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila sa eleksyon si Go. Sumunod sa kanya sina Erwin Tulfo, Tito Soto at Bato de la Rosa na nasa rank 2 to 4. Nasa rank 5 to 8 naman si Senador Bong Revilla, habang nasa rank 5 to 9 naman si Ping Lacson. Pasok din sa survey ang kapatid ni Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. Sunundan siya ni Lito Lapid, Abi Binay, Pia Cayetano at ni Willie Revillame. Kapwa naman nasa rank 9 to 14 sina Camille Villar at Manny Pacquiao. Sunundan sila nina Bam Aquino at Senadora Amy Marcos. Samantala, iniimbestigahan na ng National Security Council ang mga kandidatong pinupondohan umano ng mga dayuhan sa kanilang kampanya. Itinanggi naman ng isang public relations firm ang alegasyong kinuha sila ng China para magpatakbo ng troll farm ngayong eleksyon. Narito ang aking report. Kung tumanggap ng tulong sa kampanya ang sinumang kandidato mula sa dayuhan, posible silang ma-disqualify. Yan ang babala ng COMELEC sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Pero gusto raw humingi ng tulong ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas para makita ang pinagmula ng pondo na matatanggap ng mga kandidato. Sana mamonitor din yung mga pagpapadala ng pondo, lalo na coming from the outside. Kasi po, siyempre pagka po tumulong ang mga yan, maliban sa tulong sa pamamagitan ng social media, financial na tulong po eh. Pwedeng ipang kontrata o pang-hire ng mga services na magkakaroon ng mga massive disinformation. Nakikipagtulungan na ang National Security Council sa ibang ahensya para malaman kung may mga kandidatong pinupondohan ng dayuhan. Hinihintay naman ng COMELEC ang resulta ng investigasyon ng NSC para malaman kung may mga kandidato ba talagang pinupondohan ng mga taga-ibang bansa. Ayon kasi sa COMELEC, bukod sa kandidato, pwede nilang ipadisqualify ang buong partido kung mapapatunay nilang foreign-funded ang kampanya nito. Humarap naman sa pagdinig ang Infinite Us Marketing Solutions, ang public relations firm na sinasabing kinuha ng Chinese Embassy sa Pilipinas para mag-hire ng trolls at magkalat ng disinformation. Pinabulaanan ito ng kumpanya. Pero base sa ipinakita ni Senator Francis Tolentino na ilang dokumentong pagmamay-ari ng Infinite Us, kabilang umano sa sakop ng trabaho nila ang pagsasagawa ng public opinion guidance on social media para sa China. May nakasaad din ito na halagang 930,000 pesos. Kasama rin daw sa campaign objectives ng PR company na baguhin ang negatibong pagtingin ng mga Pilipino sa China. Pinapakalat din daw ng Infinite Us ang isang blog na tungkol sa pagiging delikado ng rehimen ni Pangulong Bongbong Marcos at kasaysayan ng kanilang pamilya. Pero ang lahat ng ito itinanggi ng co-founder ng Infinite Us na si Paul Lee. I don't know about this. I cannot recognize. Hindi rin daw nila alam ang kontratang ipinakita kung saan nakasaad na keyboard warriors ang serbisyong ibibigay ng Infinite Us. I categorically deny the allegation that Infinite Us has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. Kumbinsido naman si Tolentino na maraming beses umanong nagsinungaling sa kanyang testimonya sa Senado si Lee. Posible raw nilang irekomenda ang pagsasampa ng reklamong espionage laban sa mga aktibong opisyal ng Infinite Us. Itutuloy naman ang pagdinig tungkol dito pagkatapos ng eleksyon. Naglagay na ng pulang kurtina sa balkonahe ng St. Peter's Basilica bilang paghahanda sa conclave. Patuloy rin tagsaro ng mga turista 2 araw bagong butuhan sa susunod na Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong latest dyan? Talagang kaliwat kanan na yung ginagawang preparasyon ng mga tao at the same time ng simbahan para nga sa mangyayaring conclave in the coming days. At kasabay din ito ang pagdami na rin ng mga tao sa St. Peter's Square na kung saan sila mag-aabang ng susunod na magiging Santo Papa. Maingat na ikinakabit sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang pulang kurtinang ito.
Kapag may napili ng bagong Santo Papa sa conclave, sa balkonayeng ito lalabas ang bagong hirang na Pope para bumati sa publiko. Nagpatuloy din kanina ang General Congregation ng mga kardinal. Dito nila tinatalakay ang ilang isyu sa simbahan at inilalatag ang dapat nakatangian ng susunod na Santo Papa. Ayon sa ilang kardinal, posibleng maging mabilis lamang ang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ang loob ng St. Peter's Basilica, dinaragsa ng turista. Sa labas naman ng Basilica, kanya-kanyang pwesto na ang mga miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa conclave. Limitado lamang yung mga media na maaaring makapwesto dito sa may tirayong scaffolding, kaya naman yung iba pinapayagan na mag-set up sa ibang bahagi nitong St. Peter's Square. Sa katunayan, naglagay naman sila ng mga harang dito na pwedeng pwestuhan ng media. Nakasamang hahalo na rin sa mga Katolikong pupuno dito sa lugar. Kabilang si Cardinal Tagle sa mga marutunog na susunod na Santo Papa. Kasunod niyan, lumabas ang alegasyong wala siyang ginagawa kaugnay ng sexual abuse sa simbahan. Sa payag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, nalulungkot sila at nakikiisa para sa mga biktima ng sexual abuse lalo mula sa mga miyembro ng clergy. Ayon pa sa CBCP, may na-draft na silang pastoral guidelines kaugnay nito noong taong 2000. Kasama raw si Tagle sa nagpatupad ng guidelines na ito nung siya'y Imus Bishop hanggang maging Arsobispo ng Maynila. Mula nang ma-appoint daw si Tagle sa Roman Curia, hindi na niya sakop ang alinmang diocese sa bansa. Nakaatang na raw ang responsibilidad ng pagtugon sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng mga clergy sa diocesan bishops o religious superiors. Nitong weekend, magkakasamang dumalo sa isang misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Rome, Italy sina Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Pero pagkatapos ng misa, agad-agad umalis ang tatlong Pilipinong kardinal. Kasi nga medyo sila parang silent mode, kumbaga nag-iisip sila, nagdadasal, nagkukwentuhan, tinitignan yung sitwasyon sa buong mundo, tinitignan yung sitwasyon ng simbahan at ano kayang magiging magandang karakteristik ng bagong Santo Papa. Talagang lumabas ng Vatican para pumunta sa Viterbo, Italy, kung saan nangyari yung kauna-unahang papal conclave o conclave dito nga sa simbahang Katolika, no? Bukod hindi nangyari sa Sistine Chapel kundi dito sa Viterbo, kung saan tinatawag nga ito na Palace of the Popes, maging yung mga tradisyon na ginagawa na pagkukulong sa mga kardinal o sa mga boboto para sa susunod na magiging leader ng simbahang Katolika at yung mga ginagawang practice this time nagsimula dito sa Viterbo, Italy. Balik sa iyo, Bong. Maraming salamat, Mon Gualvez live mula sa Vatican. Showbiz Tonight na tayo. Simula na ng labanan para sa pag-ibig, pamilya at sarili sa bagong kapatid action serye na Totoy Bato. Doy! Ang napala! Kailangan tayo malis na, Doy! Eksena kung eksena si Totoy Bato, played by Kiko Estrada sa nasunog na simbahan kung saan natrap ang kanyang ama. May flashback din sa pagkapanganak kay Totoy na soon ay magiging matapang na tagapagtanggol ng mga naaapi. Bago yan, binisita pa tayo ng isa pang bida ng serye na si Bea Binene. Subaybayan ng Totoy Bato 7:15 PM pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito lang sa TV5. Puspusan na ang preparations ng Nations Girl Group na BINI sa kanilang World Tour. Bago yan, pinainit muna nila ang Aurora Music Festival. Bigay todo sa stage ang BINI na sinasabayan din ng audience. After niyan, mas magfo-focus na raw sila sa kanilang BINIverse World Tour sa London, Dubai, Singapore, USA at iba pang bansa. Nachika pa nila sa News 5 exclusive ang ilan sa mga dapat abangan ng Blooms.
Marami po silang makikitang bago for the world tour, mga songs po from our latest EP, so abangan niyo po. Maraming cities and countries na first time din naming mapupuntahan. So we're looking forward talaga na finally maka-perform in front of them. Marami rin kayong dapat abangan, chika, mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, Davao City Congressman Paulo Duterte, ginit na matagal na ang viral video ng pananakit sa bar. Kitty Duterte, emosyonal na humarap sa Grand Rally ng PDP. Co-mastermind sa Anson K. kidnap slay na si alias Kelly Tan Lim, 10 milyong piso na ang patong sa ulo. At Blackpink Liza, nagpahiwatig sa niluluto nilang bagong kanta. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan po ang BRP Miguel Malvar PS-19. Gagamitin sana itong target sa balikatan exercises kanina sa dagat na sakop ng San Antonio, Zambales. Bilang pagsasanay, kunwari ay kalabang barko ang BRP Miguel Malvar na aatakihin ng Pilipinas at Amerika. Pero bago pa man ang pagsasanay, lumubog na ang barko. Napasukan kasi ito ng tubig. Sa kabila niyan patuloy ang live fire drill para sa maritime strike. Nahaharap sa reklamo si Congressman Paulo Duterte kaugnay ng viral na video ng pananakit niya sa isang negosyante sa bar. Giit naman ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte, political attack raw ang viral video laban sa kanilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kuha ng CCTV sa isang bar sa Davao City noong February 23, makikita ang lalaking nakaitim. Ang lalaki sa video sinasabing si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tila pinagagalitan niya ang nakasombrerong lalaking dinuro-duro niya. Unti-unti niya itong nilapitan at tila may hawak siyang bagay na ginamit niyang pang-amba. Napayuko ang lalaking kaalitan ni Congressman Duterte. Dito na hinedbat ng kongresista ang kaaway. Patuloy niya itong kinausap saka dinibdiban. Maya-maya, dumating din ang isa pang lalaki na tila may tinuturo sa counter. Dito na naputol ang kuha ng CCTV. Kaugnay niyan, sinampahan ng reklamong physical injuries at grave threats ng lalaki si Congressman Duterte. Ang nakaalitan ng kongresista, kinilalang si Criston John Patria, isang negosyante. Sa investigation data form na kinumpirma ni Department of Justice Prosecutor General Richard Fadulion, alas 3 ng madaling araw noong February 23 nang mangyari ang insidente sa isang bar sa Davao City. Hindi na nito idinetalye ang buong pangyayari, pero gumugulong na raw ang investigasyon. Nasa dahig ngayon si Congressman Duterte para bisitahin ang kanyang nakakulong na amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi niya itinanggi ang naturang video. Karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo ang kampo ni Congressman Duterte. Kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. Ayon naman sa kapatid ng kongresista na si Vice President Sara Duterte, ang lumabas na video ay panibago umanong political attack sa kanilang pamilya. Nakikita niyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Welta naman ang palasyo, bakit kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon isinisisi ang ginawang pananakit umano ng kongresista? Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano
ang complaint, definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Ayon sa PNP, dadaan na sa pagsusuri ng Department of Justice ang mga isinumiting ebidensya kaugnay ng reklamo, kabilang ang CCTV footage. Wala raw silang kinalaman sa paglabas at pagkalat ng naturang video. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naging emosyonal ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty habang pinapaabot ang mensahe ng kanyang ama sa mga botante. Habang si Pangulong Bongbong Marcos, masigasig pa rin kinakampanya ang kanyang senatorial ticket. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Sa Grand Rally para sa Duterte sa Quezon City nitong weekend, naging emosyonal ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty, pati ang common law wife ni Digong, nakiusap na rin sa mga botante. Isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Present sa Grand Rally ang ilang miyembro ng Duterte, kabilang na sina Senator Bongo, Philip Salvador, Jimmy Bondoc, Raul Lambino at Dante Marcoleta. Sa meeting de avance naman ng Team Zamboanga sa Southern City Colleges, pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos kada kilo ng bigas ng Administrasyong Marcos. Tinatabunan at inililihis daw ng gobyerno ang atensyon ng publiko sa tunay na isyu ng bayan, ang suspensyon ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao. Alam niya na raw talaga noon na imposibleng maipatupad ito. Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Present naman sa event si re-electionist Senator Amy Marcos. May pabiru pang banat ang bise. Huwag kang mag-alala, yung kapatid mo lang ang sisiraan namin, hindi ikaw. Sa kabila naman ng mga tirada ni VP Sara sa administrasyon, muling ibinida ng mga kandidato ng One Cebu ang 20 pesos na bigas ng Marcos Admin. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa programa na ginanap sa Dumanhog, Cebu. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ng Pangulo ang kahalagahan na maipanalo ang mga pambato ng alyansa. Kung ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon, ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Hindi binanggit ni PBBM ang kapatid niyang si Senator Amy at Las Piñas Representative Camille Villar na parehong ini-endorso ni VP Sara. Matatandaang kumala si Senator Amy sa alyansa sa gitna ng pagkontra niya sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Samantala, inendorso sa kauna-unahang pagkakataon ni Cebu Governor Gwen Garcia si Erwin Tulfo sa kabila ng girian nila ng kapatid nitong si Senator Raffy Tulfo dahil sa isyu ng transportasyon sa probinsya. Bago ito, nangampanya rin si Erwin Tulfo sa Bungabong Oriental, Mindoro, kung saan nangako siya ng libreng tuition fee sa mga nasa kolehiyo at mas stable na supply ng kuryente sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Para sa mga Philo-Blinks na matagal nang naghihintay ng Blackpink comeback, ni-reveal ni Lisa na may hinahanda na raw silang bagong music. Ayon sa K-pop artist, kakagaling lang nila sa studio para sa kanilang paghahanda. Wala pang date sa ngayon kung kailan ang release ng kanilang new music. Pero excited na silang magsama muli at miss na raw nila ang kanilang fans. Since last year, nakafocus ang Blackpink members sa kanilang solo activities. Sa ngayon, pinaghahandaan na nila ang kanilang upcoming world tour.
Susunod, perang pabuya sa makakapagturo sa mastermind sa pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke, umakyat na sa 10 milyong piso. At 31 lugar sa bansa nakaranas ng mapanganib na heat index. Pero ilang lugar sa Metro Manila binaha ngayong gabi. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa Rishikesh sa India. Makikita sa kalsada ng isang toro na biglang sumakay sa nakaparada motorsiklo. Ayan. Nagdire-diretso ang toro hanggang sa nabangga ang motor sa tabing kalsada. Wala namang nasaktan sa nangyari. Tinasa sa 10 milyong piso ang pabuya para sa makakatulong sa paghahanap sa mastermind sa pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Habang ransom money ng dukutin si Ke, napagalamang dumaan sa 2 junket operators. Ang isa rito, pag-ari ng Chinese na pinitisyon noon na maging Filipino citizen pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Caricator. Komplikado ang trail o dinaanan ng ransom money sa pagdukot at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver. Sa investigasyon ng mga pulis, sangay-sangay na ang pinadalhan ng pera matapos itong mapakonvert sa cryptocurrency. Idinaan daw ito sa 2 junket operator, ang mga kasino na Nine Dynasty Group at White Horse Club. Dinadaan sa sarili po nilang Nine Dynasty e-wallets na wala pong lisensya mula sa BSP at hindi rin po rehistrado sa Anti-Money Laundering Council. Nadiskubre pa ng PNP ang isang linning na pinadalhan ng Nine Dynasty. Nagpasa ito ng crypto money sa isang e-wallet na pagmamay-ari ng dati ng nakasuhan ng National Bureau of Investigation ng espionage. Ang Chinese na si Li Duanwang o mas kilala bilang Mark Ong ang may-ari ng Nine Dynasty. Nitong Abril, hindi inaprubahan ng Pangulo ang Filipino citizenship ni Wang dahil sa kanyang questionableng pagkakakilanlan at sa dala niyang banta sa national security. Inamin naman ng PNP na hamon pa rin sa kanila ang pagtukoy sa kung sino-sino pa ang napasahan ng ransom money sa kaso ni Anson Ke. Nobody knows who owns that e-wallet. Numbers lang yan. That's case sensitive, ang inano natin, TW, arami po yan, more or less 20 to 40 numbers, but no person. Nakikipagtulungan na raw ang PNP sa 2 asset service providers sa Pilipinas, gayon din sa 2 pang sangkot na bansa para mapa-freeze ang crypto money o perang inilagay sa blockchain. Freeze mo ngayon, bukas ililipat-lipat lang nila. Yun ang problema natin ngayon. Titingnan din daw ng mga otoridad kung paano mapapanagot ang 2 junket operator na kasino na pinadaanan ng ransom money. Samantala, itinaas na sa 10 million pesos ang reward sa paghahanap sa umano'y co-mastermind sa pagpatay kay Anson Ke na si Wen Ligong alias Kelly Tan Lim. Siya ang nagsilbing pain sa pagdukot sa Chinese businessman. Meron na tayong red notice against these people para ma-alert lahat ang bansa na huwag silang tanggapin o pagtanggap sa kanila, i-free sila. Tiwala ang PNP mapapakulong nila ang mga sospek lalo na ang Chinese na si David Tan Liao na ilang beses na ring nakalaya mula sa kidnapping cases. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, magpapatuloy ang napakainit na panahon na may biglaang ulan. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index kanina sa Apari, Cagayan. 44 naman sa Dagupan City, Etxague, Isabela, Sangli Point, Cavite at Catarman, Northern Samar. Nag-42 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay, sa Science Garden sa Quezon City at sa 11 pang lugar. Sa forecast ng Pag-asa, 45 degrees Celsius ang posibleng highest heat
index bukas sa Etxague, Isabela. Sa kabila niyan, umulan naman ngayong gabi sa ilang lugar sa Metro Manila. Tumirik ang ilang motor sa Ortigas Extension dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng easterly winds. Base sa datos ng Metra, umaga pa lang bukas ay maulan na sa Ilocos Region. Uulan na rin sa hapon sa Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, pati na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Ayon pa sa Metra, sa Miyerkules ay posibleng malusaw na ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea. Abangan, concert sa Brazil ng pop icon na si Lady Gaga, binulabog ng bomb threat. 2 suspect arestado. At mga puppet na paa ang ginagamit patok sa Germany. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ng mga polis ang nasa likod ng bomb threat sa free concert ni American pop icon Lady Gaga sa Copacabana Beach sa Brazil. Ito ang first concert ni Lady Gaga sa Brazil mula 2012. Kaya naman mahigit 2 milyong fans ang nakijam. Yun nga lang, sa kasagsagan niyan, may operation pala ang Brazilian police dahil may bomb threat sa concert. Pataguraw ang nangyaring operation para hindi magkagulo. Ang mga suspect, punteriya ang mga umattend na miyembro ng LGBTQIA+ community. Nakakulong na sila at iniimbestigahan kung may mga kasabwat. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, karaniwang kamay ang ginagamit sa pagpapagalaw ng mga puppets. Hoy, pero ibahin nyo sa Germany dahil ang gamit doon ay paa. Yan ang foot puppeteer na si Anne. Ang kanyang hita nagsisilbing katawan ng mga puppet. Isang artist si Anne na mahilig daw mag-eksperimento. Kuhang-kuha niya ang bawat emosyon ng karakter. One of a kind ang kanyang show. Nakapag-perform na rin ng foot puppeteer sa iba't ibang bansa. Sige nga, sabihin mo nga yung comment mo kanina. Ano yun? Walang sinasabi ha. Babe, tayo Lunes. Sa Lunes, karang away ko. Oo, yan na. Mga kampas na naman. Hindi ka matanggal sa isip ko yung nakita. 2 pa ang gumaganon-ganon. Ano, hindi ka e-extra? E-extra kasi. Sige nga. Ayan po ang 45 minutos ng pag-himay sa malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako na po si Ed Lingao. Magandang gabi.